Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito yung nasabi ni Panginoong Diyos nung siya'y nakaranas na magupit sa kanyang mga sa katauhan. Marami na mga narinig na kwento ng mga inabusong tao, mga nasaktan, mga babae at lalaki na nakaranas ng panipitan. Ang hanap nila ay paghiganti para sa kanila. Ang pagpapatawad ay higit na mabigat sa kabilang banda. Kapag ang isang biktima ng kasalanan ng iba ay isang Kristiyano ang tinig ng Panginoong Hesus, ay isa rin sa boses ng nanunusap sa kalooban ng biktima. Dahil ang pagpapatawad ay utos ng Panginoon sa Mateo 18:22. Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinabing 7 beses kayo magpatawad, kundi 70 ulit, 77 na pagpapatawad. Kapag kayo ay nagawa na hindi maganda ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan, katrabaho, lahat ng nakapaligid sa inyo na makakapagpalapit sa inyong kalooban, 77 beses nyo silang papatawarin. Amen po ba mga kapatid? Kaya niyo po ba yun sa mga kapartner niyo sa buhay? Kaya niyo po ba yun sa mga asawa ko? 77 na pagpapatawad. Hanggang ngayon po ba ay nabubuhay pa rin tayo sa sama ng loob? Amen po. Sinabi ng Panginoong Hesus na 77 na pagpapatawad. Lalo na kung tayo ay mga Kristiyano. Amen po. Ayon pa sa Lucas 11:4, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. So, ang pagpapatawad po ay isang utos. Utos po ng Panginoon ang pagpapatawad. So, kung hindi po tayo magpapatawad, ay nagkakasala po tayo sa Panginoon. Amen po. So, napakabigat na basahin ang isang verse na ito kung mismo magbabasa ay hindi mo magpapatawad. Amen po. Lalo na po ang sama ng ating kalooban ay na parang tayo ay pinanganak, nagkaisip, saan pa tayo nakakakuha ng kalooban na hindi tayo marunong magpapatawad. Kung uunawain natin ang mga nararamdaman ng mga biktima ng kasalanan, ito ay mabigat na utos. Sa puso ng isang biktima sa isang banda, nais niyang maghiganti. Sa kabilang banda, nais niyang sumunod sa kanyang Panginoon. So, kung tatanungin po natin ang ating mga sarili, ano po ba yung madali? Ang maghiganti o magpatawad? So, parang madali yung maghiganti, hindi po ba? Simple lang. Kasi pagka sumama ang ating kalooban, makakaganti kagad tayo. Pero yung pagpapatawad, pag-iisipan muna, lalo na kung mabigat. Amen po. So, pinakamadali magiganti, pero ano po ba yung dapat natin gawin? Sa kagaya ng Panginoong Diyos na sa kabila ng ginawa ko sa Kanya, ay mas sinabi pa niya na Ama, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi po tayo Diyos, tayo po ay tao, pero pwede po natin gayahin ang Panginoong Diyos na magpatawad sa kabila ng Diyos. At kung wala itong talata sa ibang ibang ng Luke, ano ang maaaring dahilan nito? Ano ba ang ating ibang mababasa tungkol sa damdamin ng Kristiyano sa hindi makataro pagpatay sa Panginoon? Kung ito ay original na bahagi ng Biblia, bakit kaya ito dinalis at kinopya? So, dumanas po ng matinding kalupitan ng mga Kristiyano tulad ng sinapit ng Panginoong Jesus. Nakaranas po pala sila ng kagaya ng ginawa sa Panginoong Jesus. Kung tayo gaganunin ng mga tao yun, hampasin, may papako, ano po kaya ating mararamdaman dahil tayo mga tao? Di ba po mas mabilis kumante? Diba pagka may mura tayo, dahil magmura tayo, kaya tawag mo ba? Pero dahil po tayo mga Kristiyano, mas madali magpatawad. Mas kailangan natin magpatawad dahil po ay tutos ito ng Panginoon.
Kahit tayo mga Kristiyano, tayo ay nasasaktan din dahil hindi bato ang ating mga puso at hindi manhid ang ating damdamin. Ngunit may matibay din ebidensya na ang talatang ito na naglalaman ang unang wika ay tunay na bahagi ng Biblia at ang unang wika ay mga turo ng Panginoong Jesus tungkol sa pagpapatawad. Walang duda na ito'y nakahanay sa mga nilalamang turo ni Lucas. Ano po ang mensahe nito sa atin? Hindi natin kailangan tayo nasaktan dahil sa kasalanan ng iba. Ngunit dapat tayo magpahayag ng pagpapatawad at sumunod sa utos ng Panginoon. Bagamat una, mabigat ito sa ating kalooban. Si Jesus ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. So, siya po ay mismo sa kanyang lugar. Napakahirap po, di ba po? Sa ating mga kapitbahay na lang, na lagi tayong nananambahan. Pero ano yung nakikita ng kapitbahay natin sa ating lugar? Di ba po? Kasi ang kapitbahay, lalo, palikit mo lang din naman ng tingting. Kung pagalitan mo ngayong anak, kung mag-away kayo mag-asawa, kung lagi nagsisimba yung mga yan. Nag-prayer meeting pa tuwing Wednesday. Pero ang ingay din ng mag-asawa. Amen po ba? Pag sigaw yung mag-asawa niyan, kung pinag-aawayan nila. Amen po. Pero kung ba nag-aaway ng mag-asawa na Bible verse ang pinag-aawayan, pinagtatalo. Patawarin po siya. Patawarin, sabi sa Biblia, patawarin mo, nag-aasala sa'yo. Bakit? Amen po. Kung gano'n ang pag-uusap ng mag-asawa, tungkol sa Biblia, hindi naman kailangan magsigawan po. So, magpatawad at bigyan kapayapaan ang sarili, huwag mong pabayaang maging alipin ng pagkamuhi habang buhay sa Diyos ang paghihiganti. Nasa Diyos po ang paghihiganti. Kaya nga po, lagi natin sinasabi na huwag kayo maghihiganti sa kapwa. Imbis na ipagtalo ka sa kanya, ipag-pray mo na lang. Napakahirap ipag-pray ang nakatalo ng mundo. Amen po. Pero pwede po mas madali, mas magaan kapag ipinag-pray mo ang napagkatalo ng mundo. Ang pagpapatawad ay isang desisyon. Kung ikaw ay galit at nagdanais gumanti, pag-isipan mo sandali ito. Di ba nga po sabi nga, mas madaling mahirap mag-desisyon ng galit, mahirap din mag-desisyon na sobrang saya. Dapat kalmado muna. Kasi sabi nga, nababago eh. Kaya lang niya nasabi kasi sobrang saya niya. Di ba? Kaya lang niya sabi na gano'n yung kanyang desisyon dahil sobrang galit na galit. Di ba po? Lalo na po sa restaurant, kapag gutom ang isang tao. Di ba? Galit na galit niya, pero okay, pasensya na ha. Gutom na ako ito niya. Di ba may mga galit po? Dahil lang sa galit. So, alin po yung pipiliin natin? Ano po yung mas matimbang ang nararamdaman? Ang galit o ang utos ng Diyos na magpatawad? Ano po yung mas matimbang sa atin sa ngayon? Bilang isang Kristiyano na mananampalataya, kung napanood yung nangyari kay Jesus na sa kabila ng lahat ng ginawa sa kanya, diba po, sacrifice lahat, sasabihin lang niya, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya po ba natin gayahin ang mga ginawa ng Panginoong Diyos, ang pagpapatawad sa taong mga nakapanakit po sa atin? Sasabihin po dito na mahirap, pero pwede. Pinakamadali po sa lahat, hindi natin kayang baguhin ang ibang tao, pero ang sarili po natin, kaya po natin simulan sa ating muna. Amen po. Mas madaling magalit, mas madaling maging masaya, mas madaling mag-vision sa ating mga sarili. Bago natin baguhin ang mga tao na kapaligid sa atin. Amen po mga kapatid. Maraming salamat po sa salita ng Panginoon Diyos. Yan lamang po, maraming salamat. Sa salita. Sa Lucas, ano po mga kapatid? Sa Lucas 23:42 hanggang 43. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nalahari ka rin.
Lord Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ito po ang katotohanan ng sinasabi ko sa amin Jesus. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ito ang mga huling pangungusap na bitawan ng ating Diyos habang siya po ay nakabalubay doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay tumutukoy sa kaligtasan ng isang tao humingi ng kapatawaran, humingi ng kapatawaran sa Diyos, at nakita ng Diyos sa kanyang puso na habang siya rin ay nakapagod sa krus, ay sinabi niya po niya sa 42, matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Doon po ay nakita po ng ating Panginoong Jesus na ang isa doon po sa nakapako sa krus ay nagpakumbaba, tumugi ng tawad, at sinabi niya na siya isang makasalanan. Tinanggap niya na siya ay makasalanan, nagkasala, kaya nagsinabi niya. At nanalig siya, talapalataya na ang ating Panginoong Jesus lamang ang isang Mesiyas na pinadala upang maging pagligtas ng lahat ng taong mananalig at talapalataya. Kaya na, napakaswerte po ng tao po, isang kriminal na sa huli sandali ng kanyang buhay, ay siya ay nanalig na pantaya na ito po ay kanyang ibigay ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga po sabi niya, nung nakita nga ng Panginoon ang kanyang puso, dahil nakikita na Jesus ang laman ng bawat isa sa atin ay nalalaman ng Diyos, ang ating po laman ng ating puso, kung tayo nga ba ay tunay na nagpataya at tunay na manangalit sa Kanya. Kaya nakinilala niya kung sino si Jesus. Sa buhay niya, kung kinalala niya kung sino si Jesus, at inamin niya na si Jesus ang Mesiyas, ang kapagpigtas, na darating upang magligtas sa tao sa ating mga nagawang pagkakasala. Kaya nga sabi niya, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. At ayon din ito atin pong titigan din po sa Mateo 28. Ano po ba kaya ng ating Panginoon Jesus kung bakit siya gumawa sa marito sa sanglibutan ito? Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang buhay upang patubos ang marami. Yan po ang isa pong tungkulin ng Diyos sa kanyang Panginoon, sa kanyang Ama. Ang siya po ay maglingkod, hindi upang paglingkuran, hanapin at naliligaw, ituwid at itama upang makapagsisi at makapalumbalik sa ating Diyos. Yan po ang naisip po ng Diyos kung bakit siya ay bumaba dito sa lupa upang tuparin ang inutos sa kanya ng kanyang Ama na hanapin ang nawawala at naliligaw. Kaya nga po, ang sabi, hindi siya para maglingkod, kapag lingkuran, kundi siya ang maglingkod sa ating po mga makasalanan. Dumating po natin sa Lucas 5:32. Nato po ang isa po patunayan kung bakit ang ating Diyos na si Yesu Cristo ay bumaba po dito sa lupa. Naparito ako, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Kaya po, napakabuti po natin Diyos.
Ito po ay makikita po natin ang kanyang pong pag-ibig, ang kanyang pong pagmamahal sa atin, ang kanyang pong, siya po ay wala pong pinipili. Lahat, pantay-pantay po sa Panginoon. Makasalanan naman o hindi, ang gusto nga po ng Diyos ay magsisi tayo sa ating mga nagawang pagkakasala at kaya nga po siya bumaba sa lupa upang tayo po ay makabalik po sa Diyos, makapanimbalik at makasama niya tayo sapagkat ang Diyos po ay lubha po mapagmahal. Kaya nga sabi niya po doon po sa isa sa nanakaw, ay makikita po natin, doon nga po ay makikita natin kagandang loob at kasigaluhan ng kaligtasan sa bawat tao, magsisisi, mananalig at marunong tayo sa Diyos. Tayo po nakasigurado na tayo nga po ay kanya po isasama doon sa paraiso kung tayo po ay totoo at tapat na magmanampalataya at pananalig po sa ating Panginoon Jesus. Tulad po na sinabi ng sa mga pong kriminal na kasama niya na Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. Kaya nga po, napakasarap pakinggan. Siya po ang isa sa pinamapalad na nila sapagkat mismo ang Panginoong Jesus ang nagsabi na hindi ipagsasama kita sa paraiso. Salamat po. Sa Biblia, ang 1:19, 26 to 27 verses. Ito po ay tumutukoy sa pagkikita ni Jesus sa kanyang ina, si Maria. Aking pong babasahin. Sa 26, pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kaniyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." 27. Nang magkagayon sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Kung titignan po natin, bakit po kaya sinabi ni Jesus sa kanyang ina na si Maria, "Babae, narito ang iyong anak." Ito po ay isang pagpapahiwatig at pagpapakita na si Maria ay isang tao lamang at hindi isang Diyos. Ito ay isang bagay na sinabi ni Jesus na ang ating Panginoong Jesus ay nag-aalala sa kanyang ina sa laman at hindi sa espiritu. Kung ating uunawain, ayon sa konteksto at kultura ng mga Hudyo, ang pagtawag sa isang tao na babae o sa English naman ay woman, ay ito yung nagpapakita na mataas na paggalang. Hindi po tinawag mo ang isang tao na mama ay hindi mo kinikilala siya na iyong ina. Sa ibang version naman, gumamit po sila ng salitang gina. Ang pagtawag ni Jesus kay Maria ay hindi nangangahulugang hindi niya ito ginagalang o di kaya hindi kinikilala. Pagkus, ang pagtawag sa kanyang ina na babae ay ang pagpapahayag na mataas na paggalang. Ipinapakita rin po dito sa tagpong ito na nang makita ni Jesus si Maria ay batid ng ating Panginoon ang lubos na pagdadalamhati at pag-aalala ni Maria sa kanya. Ikas po ito sa isang ina na maging concern sa mga anak, na kung saan ang sakripisyo at pagkabay sa kanyang paglaki ay isang tungkulin ng isang ina. Ginagawa ng ina ang lahat para hindi mapahamak ang anak. Ngunit, kung ating babasahin sa verse 27, ulitin niyo po ulit. Nang magkagayon sinabi niya sa alagad na kanyang tinutukoy ay si Juan, "Narito ang iyong ina." At ang buhat ng oras siyaon ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan.
Ipinapakita po dito ang paghahabilin ni Jesus sa kanyang ina na si Maria kay Apostol Juan, na kung saan ay inaatasan niya ang inaatasan kay Juan ang responsibilidad sa pangangalaga kay Maria hanggang sa kanyang katandaan. Ang pagpaparangal sa inyong mga magulang ay nangangahulugan na nauunawaan nyo na nauunawaan mo ang gulong ng buhay at nilagay ng Diyos ang mga magulang at mga anak na may responsibilidad sa bawat isa. Kaya nga po, huwag po natin kalimutan ang ating magulang na kumalinga sa atin. At dapat din natin kalinain sa kanilang panahon habang sila'y nabubuhay pa. Huwag natin silang pagkaitan ng pagmamahal at pagkalinga sa mga panahon hindi niya kaya ang mga problema at maging pagpapala sa kanila. Ito po yung nais ng Panginoon na dapat igalang ang magulang, walang igalang ang magulang, walang mararating ang isang tao kung walang magulang ang nagsakripisyo na ginamit ng Diyos upang magkaroon ng magandang buhay. Salamat po. 27 verse 46. Nang magka-alas 3 ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. Ang ibig sabihin, Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Ang cross-reference po nito ay magbabasa sa awit 22 verse 1. Sinabi ni David, O Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinulungan? Ano ang kahulugan ng Matthew chapter 27 verse 46? Ilang paalala ang gusto natin makita dito. Una, pagpapahayag ng pagdurusa na naranasan ni Kristo. Sabi ko nga po, bilang mananampalataya, wala pa ako sa kalintingan na naranasan ni Kristo. Sabi nga sa iyo, katabi ko, ikaw din. Amen po. Dito pagpapakita ng pagdurusa at dalamhati sa krus. Alam niyo po ba, ayon po sa pinaka-background ng mga Hudyo, ang pinakamasamang o isa sa pag tinawag kang masama o kriminal, ikaw ay ipapako sa krus. Yun yung pinaka nakakahiya. Pagkapat dito pinakita na naranasan ni Kristo ang pagkahiwalay. Tulad ng tao, nahiwalay tayo sa bigat na kasalanan. Pangalawa, ay yung pagbibigas po niya ito ng personal niyang pagkaunawa. Na ang tao ay makasalanan, pero natanggap niya po ang kasalanan ng mga tao. Dito natin makikita yung karanasan ni Jesus. At yung pangatlo, ay yung papasalamat po natin sa katuparan nangyari sa kasulatan na mayroon pong Panginoon at Mesiyas na ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Okay, sabi nga po sa iyo patabi, ikaw ay pinagpala ng Lord. Sa pamamagitan po ng krus na yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, ang pangako sa kasulatan ay natupad. At yung pangatlo ay pagpapasalamat sa pagtubos at sa kaligtasan. Dahil damang-dama po natin mga Kristiyano ngayon na walang pwedeng ialay na malinis na alay kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Dito dinala niya sa krus ng Kalbaryo kaparusahan sa ating mga kasalanan. Dito rin pinakita ang pagkakasundo o pinagkasundo ng Diyos o ni Kristo ang tao at ang Panginoon. Nangangahulugan po ito na hindi niya pinabayaan ang bawat isa sa atin. Ano pong kaya magiging buod nito mga kapatid? Una, kapag nakita mo o narinig mo ang Mateo 27:46, alalahanin mo yung matinding dalamhati na naranasan ni Kristo. Pangalawa, yung durusan kanyang naramdaman bilang tao. At yung pangatlo ay yung pagtuturo at pasasalamat na itinupad ang propesiya bilang layunin ng pagtubos bilang sakripisyong kamatayan sa bawat isa. Tinatawag ko ano po yung panglimang salita.
Patungkol sa atin, ating pong babasahin ay nasa Juan 19, talata 28. Pagkatapos nito, alam ni Jesus ang naganap na ang lahat ng bagay at bilang kapumparan ng kanyang kasulatan ay sinabi niya, nauuho ako, may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Tinubog nila ito sa isang espoma, kinabit sa sanga ng suko at dinigit sa kanyang bubig. Na masusip ni Jesus ang alak, kanyang sinabi, naganap na. Iyabot niya ang kanyang ulo at nalagot ng kanyang hininga. Hindi po, makikita po natin na sinasabi po na naganap na po ang nangyari po sa Isaya ng ating po ng Panginoon. Nasabi po rin dito na natupad na ang mula ng Panginoon. Sinasabi na natupad na niya ang nakasulat sa kasulatan. Natupad na ni Jesus ang ulat tungkol sa tagapagligtas. At sa mga pangalawa po, makikita po natin yung pagiging tao. Pagiging tao niya sa kabahayagan. Nakita po natin ang hirap naranasan ng ating Panginoon. Siya po ay namang pinag-usapan ng maraming tao, sa buhay sinabihan, sinungaling, usapan po sa lahat ng kalsada. Ngayon po, nagpapatunay na sa tindi ng kanyang pong hirap, ng kanyang pong naranasan. Ipinakita po rito na siya po ay nagkatawang tao na karanasan po niya. Ano din po yung kanyang pagpapasakop sa kabila ng nangyari po sa kanya, sa kabila po ng kanyang pong naranasan. Hindi po siya tumutol at doon po yung kanyang pagpapasakop. Hindi siya tumutol, hindi siya nagano, hindi siya nagriak. At doon po yung tanggap na bagamat siya nakapako sa krus na hindi siya tumutol. Sinasabi nga po na panahon na yun, imbis na sabi nga po rito ay imbis na sabi po niya, siya po ay nahuhugaw. Ito po ay natagal na nangyari po sa kanya. Sinabi po niya, ako ay nahuhugaw. Imbis na pagkain po na binigay po sa kanya, imbis na tubig, ano po ang binigay po sa kanya? Sabi nga po ay sa mga basa po natin na siya po ay binigyan ng imbis na tubig ang binigay sa kanya, imbis na pagkain ang binigay sa kanya, ang kinaano po sa kanya ay babaksit na lason, na suka. Ito pong suka nito ay hindi po basta may lason po ito. Kapag babaksit, matapang, madaling sabi po ay ito po ay paano po sa ating Panginoon. Sabi nga po doon sa ating binasa na pinasisip sa kanya yung nilagay po siya sa poma, pinasipsip at nilagay po sa sipa, ipasipsip po sa kanya. Kaya po ninyo para po mamanhid ang buong katawan ng Panginoon. Kaya po siya pinahin. Kasi naman ang panahon na Romano, ganun po ang nangyayari. Pagka may papako po sa krus, yung po nakagaling po ng mga sundalo Romano ng panahon na yun, na pagka may papako sa krus, talagang pinahiyaan po nila na suka. Talagang pinasa. Ganun din po nangyari sa ating Panginoon na sa kabila po ng kanya pong naranasan, sa kabila po ng kanya pong ito po rin yung pagkakagi ng Panginoon, bangaban sa ibig na hindi niyo po tinanggap, hindi niyo po inom, hindi niyo po
yung pagkakaano sa kanya ng Panginoon na sipsipin niya, hindi po na niya ginawa yun. At sa kanya po pagpatuloy, ito po yung kanya po pagpapasakripisyo. Sa kabila ng sa pagsakripisyo ng ating Panginoon, nagsakripisyo siya hindi lang po sa isang tao, hindi lang po sa dalawa. Nagsakripisyo ang Panginoon, pero sakripisyo sa ating pag-ibig niya sa bawat isa po sa atin. Ang tunay na ang Panginoon ay ang sakripisyo niya hindi lang po sa isang tao, kundi sa lahat ng tao. Ano po yung sinabi nga po na ang pag-ibig niya ay sa lahat ng tao. Yun lamang po, yun lamang po. Wika na kanyang pinanggit ay naganap na. So, mababasa po yan sa John chapter 19, verse 20. Ano yung naganap? Ano kaya yung sinasabi ni Jesus kung panggitin niyang naganap na? Marami ho ang naghahaka-haka at may mga iba-ibang mag-aaral na sinasabi nila naganap na tinapos daw ni Yesu Cristo ang kautusan. At maaaring iba sa atin ay yun nag-isip, mga kapatid. Pinisita ko po ngayon hapon na ito sa inyo. Ang katotohanan ng sinabi ng naganap na ano yun. So kung babalikan natin, Mateo chapter 5. Mateo chapter 5 verse 17. Ay meron siyang binabanggit ko dito na importanteng detalye upang maunawaan natin. Ang lahat po ng mga wikang binanggit niya dyan ay may kinalaman po sa Bible prophecy. Sige kapatid. So, ang congregation ay hayaan nating basahin ang lahat. So, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. Paliwanag, mga kapatid, no? Pagka sinunod mo ng verse 18 niya, may binanggit pa siya dyan na maunang mapaparang ng langit at ang lupa. Mauuna pa. Ano ang nangyari noong araw na yun? Ano yung tinupad ni Jesus sa harap ng mga tao? Saksi ang buong Jerusalem. Ano yung nangyari noong araw na yun? Ano? Meron po ako ipapakitang Bible prophecy sa inyo na tinupad niya. Ayun yung sinasabi niya naganap na. Ano yan? Daniel chapter 9. So maganda, may sulit nyo kasi marireview nyo to. This is the one of the most important things he said in last words to Jesus. Yung naganap na. This is the finest thing na dapat, information na dapat natin matapag. Daniel chapter 9 verse 24. Pero mamaya, bibinig ko kay Ronel na ilipat yan sa ang dating Biblia. Ang dating Biblia po ay may publish 1908. 1908. Ngayon po kasi pag pinasa niyo po yung mga Bible na Tagalog ngayon, marami po silang binago dyan. So, ipapakita ko po sa inyo yung ang dating Biblia na halos kalapit ng King James Version. No, ito yung mga panahon nila ng Reformation or something. Ang sabi sa verse 24, ayan. Sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Ito po't linggo, amon, palugit sa iyo. Sa banal na lungsod, pagtigilan ng pagsuway. Ayun, tandaan niyo yun, ano? Sa banal na lungsod, tigilan ang pagsuway. Okay? Kasunod? Okay? Ayun, tandaan niyo yun, ha? Pagbayaran ng kasalanan at ano? Tapos maghahari ng walang hanggang. Magharuman, magkagalak, makamugan, magiging mahayag ng dalaga. Ayun, yun yung mga nangyari, wali. Kapatid, baba. Yan, yung touchscreen, ha? Pagkatapos maghahari ang walang hanggang katarungan. Namatay si Jesus para sa tao. Ano?
magkakaroon ng kapatawaran sa mga kasalanan at may magaganap na kakitain. Meron. At pahayag na itatalaga na rin ang ito yung hindi napapansin sa Bible prophecy, pakilagyan mo nga ng kulay pink, brad. Sino po rito yung napanood ng palabas na Jesus? Diba, nang pinako siya sa cross lumindol? Tama? Matay siya. At nung lumindol, siyempre nagkaroon ng eclipse. Actually po, meron po. Anong eclipse po yung nangyari? Pag-araw, anong nangyayari pag nagkaroon ng eclipse? Solar eclipse na kaya. Tumilim yung paligid. Tumilim yun, nasa Bible yun. Meron talaga yun. Actually, pag binalikin mo sa science, matitrace mo kung kailan yun. Matitrace mo yun. May mathematical equations po yun. Ano? May itinalaga kong taong kabanal-banalan si Jesus. Yung sinabi niyang naganap na dalawa ang ginawa niya. Una, bilang kordero ng Diyos, inialay niya ang kanyang buhay para ang lahat ng tao. Namatay na po ba si Jesus para sa mga pinihila? Doktrina po, theology po ito. Tandaan nyo, tatayo tayo sa saligan ng salita ng Diyos, hindi sa opinion ko, hindi sa opinion ni Pastor Sunny, hindi sa opinion ng mga taong nauna na sa ating kahit na fathers of faith pa sila. Tatayo tayo saan? Sa salita ng Diyos. Huwag mong sasabihin na ang Biblia ang mananampalataya. Kung yung sinasabi nito, hindi mo pinaniwalaan at hindi mo tinatayo. Meron siyang tinalaga, dakong kabanal-banalan. Pag tingnan mo, ang dating Biblia, kapatid, ayan po yung mabuting balita Biblia. Meron pong disadvantage kapag mabuting balita Biblia yung ginagamit nyo. Gumamit kayo ng ang dating Biblia 19th century, yun po yung pinakamalapit na Tagalog sa orihinal. Kaya kapag gumagamit po tayo ng mga Biblia na hindi rin angkop, hindi talaga lalabang ating faith, no? Ayan, tingnan niyo po rito sa ang dating Biblia, basahin yung iba na pagkakasabi nito. Sige, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Upang tapusin ang magsalansak. Kita mo, tapusin ang pagsalansak. Ang layo doon sa unang Tagalog. Katarungan na binabanggit ito, tinatapos ang pagsalansak at ano? Akin ang pagkakasal. Kasi magkakaroon ng righteousness eh. Si Jesus ang magbibigay sa atin ng righteousness through His blood. Magkakaroon ng restoration of relationship with our God. Ano? Ano bang sabi dyan? Upang linisin ang at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at upang tataan ang pangitain at panghuhula at upang tahiran ang kapalitan. Ano ang nangyari dyan? Papakita ko na sa inyo. Brad, pakitingnan mo nga ito sa ano ko dyan, sa Google na inano ko dyan, yung picture ni Jesus dyan. Ayan, ito. Ayan. Ito, Brad. Nung namatay si Jesus, lumindol, imbis na hahampasin yung kanyang taa para putulin, para siguraduhin hindi siya makakatakas, ay hindi ginawa. Nasa Bible prophecy din yun. Pero hindi natin pag-aaralan ngayon, habaw yan. Ang nangyari, hindi aksidente na ang ginawa nung Roman soldier, sinaksak po siya saan? At meron pong lumabas na dugo at saka tubig. Ngayon, lumindol. May purpose kung bakit lumindol. Kasi sa ilalim, sige Brad, Yusuf mo, sa ilalim po nun, nandun nakatago yung Ark of the Covenant.
Kapag pinag-aralan niyo po ang Old Testament, kasi binanggit kanina doon sa prophecy, pag binalikan mo, merong itatalagang dakong kabanal-banalan. Pinagtibay ni Jesus yung covenant ng Diyos sa tao. Siya mismo yung high priest na namatay para magkaroon tayo ng everlasting righteousness. Amen. Kaya kung tao man kayo nagsa-celebrate ito, what's nang dapat? Pero naiintindihan ng ating puso, isipan, kung ano ang tinatayuan natin. Kasi po, naglalagay po ang high priest dati sa kanang bahagi ng ark. Ang gamit ay dugo ng hayop. Para ano? Dito niya maintindihan ngayon yung atonement. May bubuksan akong panibagong idea of atonement, mababasa nito. Ang ginagawa po ng atonement, wiwisikan ng high priest ng dugo, ng hayop na walang bahid, tumis, perfect. Yung part na yon para takpan ang lahat ng kasalanan sa loob ng isang taon. Lahat ng kasalanan ng mga tao ay tatakpan sa loob ng isang taon. Bakit ginawa ng Diyos yun? Para yung pagpapala ng Diyos ay tumaloy. So may sacrificial system na ginawa ang Panginoon para magtuloy-tuloy ng blessing. Kahit nagkakasala sila, nagkakamali sila, papasok ang high priest doon sa dakong kabanal-banalan para takpan ang kasalanan ng buong Israel sa loob ng isang taon. Tawag po doon, Day of Atonement. Nung dumating si Jesus, hindi na po dugo ng hayop. Yung bakante na yun ay yung dugo niya mismo ang inilagay doon. Mapapasa po yung sa aklat ng Hebreo. Siya mismo yung high priest. Kasi sacrifice ang kanyang buhay. Siya mismo yan. Kaya namin doon, pinagtibay niya ng tapat ang Bible prophecy. Kaya sinasabi niyang naganap na, hindi niya po tinatapos ang kautusan. Amen. Hindi niya tinatapos ang kautusan. Wala ko siya sinasabing gano'n. Tinupad niya yung Bible prophecy. Ay, meron akong tanong sa inyo. Pagkaman tayo Biyernes, umaalala na ganito. Kasi tayo, ang layunin nating mga Kristiyano, tunay na Kristiyano na nakakilala sa Panginoon, ay para abutin ang mga tao kung nakikinig. Papanagin ko kayo, maging manas kayo. Kailan namatay si Jesus? Sabi nila, Biyernes Santo. So, ang sabi ni Jesus, 3 days and 3 nights. Nasaan si Jesus? Nasa libingan. After the 3 days and 3 nights, ay ano mangyayari? Mabubuhay siyang magmuli. Magbilang tayo. Kailan siya namatay? Sabi ng Kistis? Biyernes Santo ng alas 3 ng hapon. Magbilang tayo ng 24 hours. Anong unang araw? Sabado ng alas 3 ng hapon. Pangalawang araw? Linggo ng alas 3 ng hapon. Ikatlong araw? Para may mali yata sa mathematics. Kailan namatay si Jesus? Hindi natin pwedeng baguhin yan. Alam ko mga mata niya, nag-isip pa kayo. Totoo yun. Yan din ang nangyari sa atin din. Nag-aaral tayo ng Biblia. Buksan natin. Nung pagkabuhay uli ni Jesus, ayan. Ang mga babae
na naglalagay ng pabango sa kanyang bangkay. Eh, kailan nagpunta doon sa libingan? Madaling araw. Hindi pwede makakita. Oo. Linggo yun. Nakalagay sa Biblia yun. Pumunta sila madaling araw. Pagdating nila doon, ano nangyari? Wala na si Jesus doon. So mukhang mali yata yung paniniwala natin na Biyernes ng alas 3 ng hapon, namatay si Jesus. Kasi pagdating ng mga babae doon, wala na. At yung gulong na malaki, na hindi kayang alisin ng isang tao lang, kasi malaking bato po yun. Sobrang laki. Eh, hindi ko muna ipapakita ni Jenny sa kanya. Pag may special na pag-aaral sa Sunday School. Paano yun? Paano nyo na isusolusyonan yun? Kaya na siya namatay. Thursday, subukan natin. Magbilang tayo. Huwebes ng alas 3 ng hapon, namatay. Anong unang araw? Friday ng alas 3 ng hapon. Pangalawang araw, Sabado ng alas 3 ng hapon. Ikatlong araw, Sabay pa rin. Linggo ng alas 3 ng hapon. Ayan. Tatanong ako sa inyo, ha? Noong Miyerkules, nakita niyo may nagpaparada. Tama? May nagpaparada ng alas 3 ka. Nandun yung mga babae. Tama? Si Santa Elena, sino pa yun? Pasensya na kayo, hindi dito ang point. Meron silang alam. Yung iba, sa-celebrate sila ng tradisyon, pero hindi nila alam. Ayan, may kumukulo. Celebrate yun. Second demotion. Celebrate siya. Sabado siya, ay, Merkulis siya namatay. Biglang babagsak na. Ngayon, may tatanong ako sa inyo. Sa Sabado, bukas, pag-English, ang pangit. Ano? Black Saturday. Bawal maligo. Lasa. So magligo rin. Pero pag Espanyol, eh kung gagayahin natin yung translation ng Black Saturday, dapat Sabado de Negra daw. O Negro. Hindi. Sabado de Sabado. Ngayon, ito, may isang bagong revelation to na somehow nalaman namin na nag-research kami na siya ako. Share ko sa inyo. Bakit ang mga Kristiyano linggo sumasamba? Kasi minsan may akusasyon sa atin na dapat Sabado daw. Bakit linggo? Meron pang tinatawag na intake. Yung pista ng pagkamatay ni Kristo ay tumama na meron tinatawag na 18. Yung 18 na yun, that is the new beginning. Kaya yung arrangement ng kalendaryo po natin, mali po ba yun o tama? Tama yun. Ano munang araw sa kalendaryo? Tama yun. We cannot change that. So, kung biblically, we will observe the truthfulness of the Bible, yung katotohanan na nakalagay sa Biblia na ginagamit ng iba't ibang mga tao o relihiyon para sabihin nila ang kanilang pananampalataya ay nakatayo sa Biblia, dapat alam natin kung kailan namatay ang Panginoon. Sasangayon ba kayo sa sinabi ko? Amen.
Otherwise, hindi mo siya kilala. Tatay Big, alam mo ba kung kailan ang birthday ni Nanay Esther? Ako, yari ka. Kailan ang birthday ni Nanay Esther? September 11, tama ba? Yun! Kasi baka mamaya, ibang September yun, ano? Yun. Kasama yun sa pagkakailan na nasa Panginoon. So with that, there is Bible prophecy. Huwag niyong pangungunahan ang Panginoon dahil lang meron tayong iniingatang tradisyon. Ang itinuturo po dito sa church na ito ay katotohanan na nanggagaling sa Amen. this is the truth, the final truth. Hindi ho yung aming theological belief and biases, no? Doon magkakaroon ng significance o magkakaroon ng importance yung ating pagkakilala sa Panginoon. Imagine mo, hindi accidentally sinaksak ng Roman soldier yun. Ang tawag po doon, sovereignty of God. Alam niya yung mangyayari. Ang bawat isang mayroong role doon, maging si Judas may role na ginawa para mangyari ang scripture. Meron silang part. Kung nahulog man siya sa pagkakasala, alam ng Diyos yun kasi nakikita ng Diyos ang future. It doesn't affect His character to be God. Hindi maapektuhan yun. Alam niya ang mangyayari. Kaya nga one time, meron tayong question na tinanong ko sa inyo. Bakit hindi pinatawad ng Diyos si Lucifer? Di ba nagtanong ako sa inyo? Bakit hindi pinatawad si Lucifer? Alam niya eh. Hindi magbabago. Wika na Panginoon Jesus para sa mga tayo. Ama, sa mga kamay mo, pinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Lucas 23, verse 46. Ipinahayag ng pangungusap na ito ni Jesus na kusang loob niyang ibinigay ang kanyang kaluluwa at espiritu sa kanyang ama. Nagpapahiwatig ito na malapit na siyang mamatay at tinatanggap ng Diyos Ama ang kanyang handog. Hinandog niya ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. May apat na punto po tayo dito na mapag-aralan. Pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Iyon yung una. Ang mga salita ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang ganap na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kahit na kanyang mga huling sandali, siya ay masunurin sa plano ng kanyang Ama. Na nagpapakita ng kanyang pagtitiwala at pagsubok. Pangalawa po, katuparan sa propesiya. Ang salita ay direktang sipin mula sa awit 31 verse 5 na nagpapakita tinupad ni Jesus ang mula sa lumang tipan kahit sa kanyang kamatayan. Ang salmo ay isang panalangin ng pagtitiwala sa Diyos. At ginagamit ito ni Jesus upang ipahayag ang kanyang walang patid na kaugnayan sa Amen. Pangatlo, pagkontrol sa kanyang kamatayan. Sa pagsasabi ng mga salitang ito, ipinahihiwatig ni Jesus na hindi siya biktima ng mga pangyayari kundi kusang loob na nag-aalay ng kanyang buhay. Ito ay nagpapakita na siya ay may kontrol sa kanyang sariling kamatayan na sinusuko ang kanyang buhay sa tamang panahon. Pang-apat, pagtitiyak na muling
pagkabuhay. Sa pamamagitan ng pagtatalaga ng kanyang Espiritu sa Diyos, tiniyak ni Jesus sa mga mananampalataya na ang kamatayan ay hindi ang wakas. Ito ay isang paglipat sa buhay na walang hanggan kasama ng Diyos. Nagbibigay ito ng kaaliwan at pag-asa sa mga mananampalataya tungkol sa katotohanan ng buhay pagtapos ng kamatayan. Pagkilala sa Ama. Ama, sa iyong mga kamay, itinatagubilin ko. Sa wika ng Panginoong Hesus na ito, ay patuloy na nagpapakilala ang Ama sa atin at lalong lalalim ang ating pagkilala sa Kanya. Sino nga ba ang Ama ni Jesus? Makikilala lamang natin ang Ama sa pamamagitan ng Anak na si Jesucristo. Amen. Sa wika ng Panginoong Hesus din ito, ay nagpapatunay din na ang Ama ay nakikipag-ugnayan sa anak niya. Makikita din natin ang matibay na kaugnayan ng anak sa Ama sa salitang ito. Ama, sa iyong mga kamay. Habang si Jesus ay nakabayubay sa krus. Ito ay kaugnayan na hindi mapapatid ng paghihirap o kahit ng kamatayan. Ito ay salita ng pagtitiwala sa Ama. Sa kamay ng Diyos, ang kamatayan ay hindi na isang nakakatakot na karanasan. Ang malaking tiwala ng Jesus sa Ama ang nagbigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo rin ay dapat magtiwala sa Ama. Pagpapalaga sa Espiritu. Ang ating Espiritu ay hindi lamang isang entity o nilalang, kundi ito ay isang existence with meaning. Kailangan tayong mabuhay at walang may kahulugan at layunin. Ito po ay uri ng Espiritu meron ng Panginoong Hesus. Ang kahulugan ng kanyang buhay ay nababagay na ilagay sa mga kamay ng Diyos na banal. Nagamit lamang ang kanyang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Ang kanyang Espiritu ay karapat-dapat sa Diyos. Ito ay wagas, puno ng Espiritu Santo. Sabi nga na sa kanyang Ama, ikaw ang pinalulugdan kong anak. Nabubuhay siya para sa Diyos at pumanaw siya para sa Diyos. Hindi na sayang ang alinmang sandali ng kanyang buhay. Tanging si Jesus lang ang nakagawa ng gano'n. Nabuhay siya. Pinanganak siya bilang para maglingkod sa Diyos, Ama, at namatay siya para maglingkod pa rin. So, hanggang kamatayan, naglingkod siya sa Ama at sumunod siya sa kanyang Ama. Conclusion po, lahat tayo ay pamanaw. Subalit, ang ating espiritu ba ay nakatagubilin sa Diyos, Ama? Ngayon pa lamang, italaga na natin ang ating espiritu sa Diyos. Sa gayoy, maging ang kamatayan ay hindi na natin katakutan. Magkikita po tayo sa buhay na wala. Amen po. Salamat.